Madilim pa ang kalangitan nang marinig ni Danica ang sigaw ng kanyang ama. "Danica! Nawawala si Berto!" Napabangon siya mula sa banig. Si Berto ang kanilang kalabaw, ang taning sandigan ng kanilang kabuhayan. Kung mawala ito, gutom ang katapat. Agad siyang nagbihis at tumakbo palabas ng kubo. Hamog pa ang damo at malamig ang hangin, ngunit mas malamig ang kaba sa kanyang dibdib. "Kanina pa nawawala," sabi ng kanyang ina habang pinipigilan ng pag-iyak. "Baka napunta sa kabilang lupain." Nanigas si Danica. Ang kabilang lupain ay pag-aari ng pinakamayamang pamilya sa bayan, ang Hacienda de Ramirez. "Pupuntahan ko," matatag niyang sabi. "Hindi pwede, bawal ang basta pumasok doon." Ngunit tumakbo na siya. Habang tumataas ang araw, narating ni Danica ang napakalawak na hasyenda. Parang ibang mundo ang lugar. Malalawak na taniman, matatayog na punong mangga at isang puting mansyon na tila kastilyo. At doon niya nakita ang kanilang kalabaw. Nakatali ito malapit sa kamalig. Napabuntong hininga siya sa ginhawa. Ngulit bago pa siya makalapit, "Hinahanap mo ba yan?" Napalingon siya. Isang binatang nakasandal sa poste, nakangiti habang umiikot ang sombrero sa kanyang dalili. Matangkad, kayumanggi ang balat, matalim ang mata, at may ngiting parang laging may balak na kalokohan. "Ako si Ramon," sabi nito. "At mukhang may trespasser ako ngayong umaga." Namula si Danica. "Kalabaw po namin yan, nakawala kagabi." "Talaga? Kung sa inyo yan, bakit nasa lupa namin?" Napakagatlabi siya. Wala siyang maisagot. Biglang ngumiti si Ramon. "Pwede mong kunin," sabi nito. "Pero may kapalit." Napaangat ang kilay ni Danica. "Ano po?" Lumapit pa ito at bumulong. "Ngiti mo." Napatigil siya. Hindi niya alam kung maiinis o matatawa. "Bastos!" Tumawa si Ramon. At sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Danica na ang lalaking nasa harap niya ang magiging dahilan ng kanyang pinakamadalalim na sugat at pinakamatamis na pag-ibig. Hindi pa rin lubos na makapaniwala si Danica sa nangyari. Hawak niya ang lubid ni Berto habang naglalakad palabas ng hasyenda. Ramdam pa rin niya ang titig ng binatang hasyendero sa kanyang likuran. Ngiti mo lang ang kapalit, napailing siya, kapal ng muka. Ngunit bakit tila may kung anong kakaibang pakiramdam sa dibdib niya? Hindi niya iyon pinansin. Mas mahalaga ang makauwi. Pagdating niya sa baryo, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. "Salamat sa Diyos, nahanap mo." Mahigpit siyang niyakap nito habang pinapahid ang luha. "Nasa hasyenda po siya," sagot ni Danica. Nanahimik ang kanyang ama. Ang pangalan ng hasyenda ay parang bagyong dumarating sa kanilang tahanan. Dala ang takot at pangamba. "Huwag ka nang babalik doon," mariing sabi nito. Tumanggo si Danica. Ngulit hindi niya alam na iyon pa lamang ang simula. Kinabukasan, habang nag-iigib siya sa poso malapit sa hangganan ng hasyenda, narinig niya ang yabag ng kabayo. Paglingon niya, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Si Ramon, nakasakay ito sa isang makisig na kabayo. Suot ang puting kamisa na bahagyang nakabukas ang mga butones at may niting tila sanay mang-akit. "Magandang umaga, trespasser," umirap siya. "Magandang umaga rin, hasyendero." Tumawa ito. "Ramon na lang, hindi tayo magkaibigan." "Pwede namang maging," sagot nito agad. Hindi siya nakasagot. Bumaba ito mula sa kabayo at lumapit. "Ayos lang ba ang kalabaw ninyo?" "Salamat," maikling niyang sagot. "Tinanong ko ang katiwala. Wala raw kayong sapat na pastulan." Napataas ang kilay ni Danica. "Hindi namin kailangan ng awa ninyo." Saglit na natahimik si Ramon. "At paano kung hindi awa?" tanong nito. "Paano kung gusto ko lang tumulong?" Napatingin siya sa mga mata nito. Sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang kakaibang pakiramdam doon, kundi
sinseridad. Bigla siyang nailang. Bakit ngumiti ito ng bahagya? Kasi hindi lahat ng napupunta sa hasyenda ay may lakas ng loob na tawagin akong bastos. Napailing si Danica. Mulit hindi niya napigilan ang pagkurba ng kanyang labi at napansin niyo ni Ramon. Nakuha ko rin ang bayad. Namula siya. Hindi ngiti. Ngiti iyon. Tumawa ito ng mahina at ang tunog nito ay parang hangin na dumadaan sa palayan. Magaan, ngunit tumatago sa dibdib. Ngunit naputulang sandali nang may dumating na katiwala. Senyorito Ramon, may pag-aalalang sabi nito. Hinahanap po kayo ng Don. Nagbago ang ekspresyon ang binata. Mula sa pagiging magaan, naging mabigat ang kanyang mukha. Tumangbo siya. Pagkatapos ay tumingin kay Danica. Magkikita pa tayo. Hindi iyon tanong. Parang isang pangakong hindi maiiwasan. Sumakay siya sa kabayo at umalis. Iniwan si Danica na nakatitig sa alikabok na iniwan nito sa hangin. Habang naglalakad pa uwi, hindi niya maintindihan kung bakit may kakaibang saya sa kanyang dibdib. Hindi dapat magkaibang mundo sila. Isa siyang anak magsasaka. Ito ay tagapagmana ng hasyenda. Ngunit bakit pakiramdam niya ay nagsisimula pa lamang ng isang bagay na hindi niya kayang pigilan. At sa di kalayuan, mula sa bintana ng malaking mansyon ay may isang pares na mata na nakamasid sa kanya at ang mga matang iyon ay hindi puno ng paghanga kundi babala. Hindi na mabilang ni Danica kung ilang beses niyang sinabihan ng sarili na iwasan ang hangganan ng hasyenda. Ngunit tila may sariling isip ang kanyang mga paa. Muli siyang napadpad sa ilalim ng matatandang puno ng mangga na sakop ng lupa ng mga Ramirez. May dala siyang bayong. Balak lang sana miyang mamulot ng nahulog na kahoy na maaaring gawing panggatong. Kung alam ng ama mo na nandito ka. Napahinto siya. Pamilyar ang boses. Baka ipagpalit niya ako sa kalabaw. Dagdag pa ng lalaki. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakasandal si Ramon sa isang punong mangga, may hawak na isang hinog na prutas. Nakangiti na naman ang pilyong mga labi. Hindi ka ba napapagod mga sar? Tanong niya, pilit na hindi nagpapahalata ng kaba. Hindi kung ikaw ang kausap ko. Lumapit ito at inabot sa kanya ang mangga. Kunin mo! Tiningnan niya iyon. Baka may kapalit na naman. Ngumiti ito. Meron. Napabuntong hininga si Danica. Ano? Kwento. Napakunot ang nonya. Anong kwento? Tungkol sa'yo. Natigilan siya. Hindi siya sanay na may gustong makinig sa kanya. Sa baryo, siya ang ate, ang tumutulong sa bukid, ang laging may responsibilidad. Walang nagtatanong kung ano ang pangarap niya. Wala naman akong maikukwento. Mahina niyang sagot. Lahat may kwento. Sabi ni Ramon, seryoso ang tinig. Kahit ang tahimik. May kung ang tumama sa puso niya sa paraan ng pagsabi nito. Umupo siya sa ilalim ng puno, bahagyang may distansya. Gusto kong maging guro. Bigla nang sabi, hindi na pinag-isipan. Nanlaki ang mata ni Ramon. Guro? Oo, para hindi na puro takot ang alam ng mga batang tulad ko. Takot? Napatahimik siya. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon. Ngulit may kung anong nagtutulak sa kanya na maging totoo. Takot na mawalan ng lupa, takot na paalisin, takot na magutom. Tumahimik si Ramon. Sa unang pagkakataon, hindi ito agad nakasagot. Sa mansyon, mula sa malayong bintana, isang babae ang nagmamasid. Si Doña Isabela, ang ina ni Ramon. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kurtina habang pinapanood ang anak na nakikipag-usak sa isang dalagang alam niyang anak ng magsasakang matagal na nilang pinapaalis. Hindi maaari. Bulong niya. Sa ilalim ng mangga, nagpatuloy ang pag-uusap. Alam mo bang hindi lahat sa hasyenda ay masaya? Biglang sabi ni Ramon. Napatingin si Danica. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot ang binaka. Tinitignan niya ang malawak na lupain. May mga bagay na hindi ko kontrolado. Pero ikaw ang tagapagmamana. Hindi pa. Napansin niya ang lungkot sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, nakita niya hindi ang hasyendero, kundi isang lalaking tila nakakulong din sa sariling mundo. Kung ganun, sabi niya, pareho pala tayong may gustong takasan. Nagkatinginan sila. May kung anong nagbago sa pagitan nila.
Hindi na iyon basta asaran. May koneksyon na hindi nila maipaliwanag. Ngunit naputo lang sandali nang narinig nila ang boses ng katiwala. "Senyorito Ramon!" Tumayo agad si Ramon. May kasamang dalawang lalaki ang katiwala. Seryoso ang mga mukha. "May pinirmahan na po ang Don. Simula bukas, sisimulan ang pagbabakod sa silangang bahagi." Nanlamig si Danica. Silangang bahagi. Doon ang kanilang kubo. Doon ang kanilang bukid. Anong pagbabakod? Nanginginig ang tanong niya. Napatingin sa kanya ang katiwala. Tila ngayon lang siya napansin. Ang lupaing iyon ay opisyal ng pag-aari ng pamilya Ramirez. Parang may bumagsak na malaking bato sa dibdib niya. Dahan-dahan niyang tiningnan si Ramon. "Anong ibig mong sabihin nito?" Tahimik ang binata. At sa katahimikang iyon, unti-unting nabasag ang tiwalat na nagsisimula pa lamang mabuo. "Sabihin mong hindi totoo." Ngunit hindi agad sumagot si Ramon. At iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni Danica na ang lalaking sinisimulan niyang pagkatiwalaan ay maaaring bahagi ng mundong sisira sa kanila. Hindi na inantay ni Danica ang paliwanag. Iniwan niya si Ramon sa ilalim ng puno ng mangga at naglakad palayo. Mabilis at mabigat ang bawat hakbang. "Danica, sandali!" Tawag nito sa likuran niya. Hindi siya tumigil. Ang bawat yabag niya ay parang pagdurog ng tiwalang ilang araw pa lamang nabubuo. "Danica!" Sa wakas ay naabutan siya ni Ramon at hinawakan ang kanyang braso. "Ano bang ibig sabihin noon?" Nanginginig niyang tanong habang pinipigilan ng luha. "Palalayasin ninyo kami!" Hindi agad nakasagot si Ramon at ang katahimikang iyon ang lalo niyang kinatakot. "May dokumento na..." Simulang paliwanag nito. "Dokumento? Papeles lang ang katapat ng buhay namin? Hindi ganoon kasimple. Simple lang iyon para sa mga mayayaman," sigaw niya. Napatigil ang hangin sa pagitan nila. Sa di kalayuan, ang mga manggagawa ay tumigil sa kanilang ginagawa, nagkatinginan ngunit nagkunwaring walang naririnig. "Hindi ko alam ang detalye," sabi ni Ramon, mas mababa na ang tinig. "Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa pagbabakod. Pero alam mo na gustong bilhin ng pamilya mo ang lupa namin." Tahimik siya. "Sumagot ka!" Halos pumutok ang boses ni Danica. Matagal na itong usapin. Aminin nito, sinasabi ng ama ko na legal ang pagbili. "Legal para sa inyo," sagot niya. "Pero para sa amin, iyon ang taming tahanan namin." Napahigpit ng hawak niya sa bayong na parang iyon na lang ang natitirang sandigan. "Diyan ipinanganak ang lola ko. Doon inilibing ang lolo ko. Doon kami nabuhay." Tumingin siya sa mga mata ni Ramon. "At doon ninyo gustong burahin." Napayuko ang binata, tila may bigat na hindi niya maitanggi. "Kung may paraan lang." "Meron!" agad niyang sagot. "Sabihin mo sa ama mo na tigilan na kami." Hindi agad nakapagsalita si Ramon. "Hindi ganoon kadali." Natawa si Danica, ngunit walang saya. "Hindi nga pala, dahil hindi naman kayo ang mawawalan." Tumalikod siya. Ngunit bago siya makaalis, nagsalita si Ramon. "Aayusin ko ito." Huminto siya. Unti-unti siyang lumingon. Pangako. Ang mga mata nito ay puno ng determinasyon, ngunit sa puso ni Danica may pader ng nagsisimulang mabuo. "Hindi ako naniniwala sa pangako ng mga hasindero!" Mahina niyang sabi at naglakad siya palayo. Pagdating niya sa kubo, nadatnan niya ang kanyang ama na nakaupo sa hagdanan, hawak ang lumang sombrero. Tahimik. "Pa?" Mahina niyang tawag. Hindi ito tumingin. Dumating na ang mga tao ng hasyenda. Sinukat na ang lupa. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. "Nakiusap ako, pero may papeles daw sila." Naupo si Danica sa tabi nito. Sa unang pagkakataon mula pagkabata, nakita niya ang kanyang ama na tila pagod nang lumaban. "Hindi tayo basta aalis," sabi niya, pilit na matatag. Ngunit sa loob niya, may takot na lumalaki.
Samantala, sa loob ng mansyon, nakatayo si Ramon sa harap ng kanyang ama. Si Don Emilio Ramirez ay isang lalaking hindi kailangang magtaas ng boses upang maramdaman ang kapangyarihan. Narinig ko ang tungkol sa pagbabakod. Maganda, tugon ng Don. Mas mapapabilis ang proyekto. May mga pamilyang mawawalan ng tirahan. Tinatanggap nila ang kabayaran. Hindi lahat. Mariing sagot ni Ramon. Tumaas ang kilay ng Don. Simula kailan kang naging tagapagtanggol ng mga magsasaka? Hindi siya sumagot, ngunit pumasok sa isip niya ang mukha ni Danica at ang sakit sa mga mata niya. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Danica, hindi siya dalawin ng antok. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salita ng katiwala. Pagbili, papeles, pagbakod, at ang katahimikan ni Ramon. Ngunit mas masakit sa lahat ay ang katotohanan na gusto pa rin niyang makita ito. Sa labas ng kanilang kubo, ang hangin ay dumaan sa palayan parang bulong ng paparating na unos at sa pagitan ng hasyenda at baryo, nagsisimula ng itayo ang mga bakod, hindi lamang sa lupa, kundi sa pagitan ng dalawang pusong unti-unting nahuhulog sa gitna ng isang digmaang hindi nila sinimulan. 3 araw. 3 araw nang hindi pumapasok si Danica sa hangganan ng hasyenda. Kung dati ay dun siya nag-iigib o namumulot ng kahoy, ngayon ay mas pinipili niyang maglakad ng mas malayo, kahit masakit sa paa at mas mabigat ang dalang tubig. Mas mabuti na iyon kaysa muling makita ang lalaking hindi niya alam kung dapat pagkatiwalaan o kamuhian. Ngunit sa bawat pagdaan niya sa palayan, hindi niya maiwasang maramdaman ang kawalan. Parang may bahagi ng araw niya ang biglang nawala. Samantala, sa hasyenda, hindi mapakali si Ramon. 3 araw na siyang hindi dumadaan dito, sabi ng katiwala habang sinusundan siya ng tingin. Hindi sumagot si Ramon. Nakatayo siya sa ilalim ng punong mangga kung saan sila madalas mag-usap. Tahimik. Parang kulang ang hangin. Hindi niya akalaing ang isang dalagang matapang ang dila at matalim ang tingin ang magiging dahilan ng kanyang pagkabalisa. "Senyorito," muling sabi ng katiwala, "bukas na po darating ang mga maglalagay ng bakod." Napapikit si Ramon. Sa baryo, dumating ang truck na may dalang mga kahoy na poste at alambre. Nagsimulang magtipon ang mga magsasaka. May takot, may galit, may kawalan ng pag-asa. "Hindi tayo basta papayag!" sigaw ng isang matandang lalaki. Ngulit ang iba ay tahimik lamang. Alam nilang mahirap labanan ang kapangyarihan ng may-ari ng lupa. Nakatayo si Danica sa tabi ng kanyang ama. Pinagmamasdan ang mga lalaking nagsusukat ng lupa. "Pa, hindi ito tama," bulong niya. "Alam ko," sagot nito, mabigat ang boses. Pero minsan, ang tama ay natatalo ng may kapangyarihan. Napahigpit ang kanyang kamao. Kinahapunan habang papalubog ang araw, naglalakad si Danica pauwi nang marinig niya ang yabag ng kabayo sa likuran. Hindi na niya kailangang lumingon. Alam niya kung sino iyon. Huminto ang kabayo sa kanyang tabi. "Bakit mo ako iniiwasan?" Tahimik siya. Bumaba si Ramon at hinarap siya. "Danica, kausapin mo ako." Dahan-dahan siyang tumingin. May pagod sa kanyang mga mata. "At ano pang dapat pausapan?" "Aayusin ko ito." "Paano? Sa isang utos mo lang ba titigil ang pagbabakod?" Hindi siya nakasagot agad. At muli, ang katahimikan. "Hindi mo naiintindihan," sabi nito. "Hindi, Ramon," sagot niya. "Ikaw ang hindi nakakaintindi." Lumapit siya ng bahagya. Nanginginig ang boses. "Para sa inyo, lupa lang iyon. Para sa amin, buhay iyon." Napapikit si Ramon. "Hindi kita kalaban," mahina nitong sabi. "Tapos ang pamilya mong sisira sa amin?" Ang mga salita niya ay parang matutulis na bato, ngunit hindi niya kayang bawiin. "Lumaban ka," sabi niya. Napatingin nito. "Kung totoo ang sinasabi mong gusto mong tumulong, lumaban ka." "Sa sarili kong ama?" "Sa mali." Tahimik ang paligid.
Tanging huni ng kuligrig at ihip ng hangin ang maririnig. Sa mansyon ng gabing iyon, muling humarap si Ramon sa kanyang ama. Hindi dapat ituloy ang pagbabakod, sabi niya. Hindi man lang tumingin ng Don mula sa binabasang papeles. Emosyon ang nagsasalita sa iyo. May mga taong mawawalan ng tahanan. May kabayaran sila. Hindi sapat ang pera para palitan ng tahanan. Ngayon ay tumingin ng Don. Malamig ang mga mata nito. At sinong nagturo sa iyong ganitong pag-iisip? Hindi sumagot si Ramon. Ngunit alam ng ama, ang dalagang magsasaka. Nanigas siya. At anong nakikita mo sa kanya? Habag? Awa? O libangan lamang? Hindi nila siya kilala. At hindi mo rin siya dapat kilalanin. Tahimik ang silid, ngulit ang tensyon ay parang unos na naghihintay sumabog. Sa kubo, nakaupo si Danica sa harap ng maliit na lampara. Tahimik ang gabi, ngunit magulo ang kanyang puso. Hindi niya alam kung mas galit siya o mas nasasaktan. At ang pinakakinakatakutan niya ay ang katotohanang umaasa pa rin siya. Sa labas, ang mga poste ng bakod ay nakahilera na, parang mga sundalong naghahanda sa digmaan. At sa pagitan ng baryo at hasyenda, ang distansyang dati lelang nilalakad ay unti-unting nagiging bangin. Maaga pa lamang ay may kakaibang ingay na sa baryo. Hindi hunin ng ibon, hindi kaluskos ng hangin, kundi kalabog ng kahoy, sigawan ng mga lalaki at lagaslas ng bakal na alambre na pabalikwas si Danica mula sa pagkakahiga. Ano yun? Tanong niya habang lumalabas ng kubo. Hindi na kailangang sumagot ng kanyang ama. Sa di kalayuan, nakita na nila ang mga truck, mga tauhan ng hasyenda at mga armadong gwardya na nakabantay habang itinatayo ang bakod. At sa unahan ng mga ito, ang kubo ng kanilang kapitbahay na si Mang Isko. Hindi kami aalis! Sigaw ng matanda habang nakaharang sa harap ng kanyang bahay. May utos po kami. Sagot ng katiwala, malamig ang boses. Nagsimulang magtipo ng mga tao. May umiiyak, may nakikiusap, may nagagalit. Tumakbo si Danica palapit. "Huwag ninyong itong gawin!" Sigaw niya. Ngunit nagpatuloy ang mga tauhan. Sa isang malakas na hatak, natanggal ang bubong na pawid. Umiyak ang apo ni Mang Isko. At sa bawat piraso ng kahoy na bumabagsak, tila may bahagi ng puso ni Danica ang nadudurog. "Tumigil kayo!" Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Napalingon ng lahat. Si Ramon. Nakasakay sa kabayo, mabilis ang pagdating, galit ang mukha. Bumaba siya at lumapit sa katiwala. "Sinong nag-utos na simulan nito ngayon?" "Kautusan po ng Don. Wala ako rito kahapon para magpulong tayo. Senyorito, may schedule po. Itigil muna." Tahimik ang paligid. Ang mga tauhan ay nagkatinginan. Hindi nila alam kung sino ang susundin. Lumapit si Danica. Nanginginig ang mga kamay. "Ngayon mo lang nakita?" Tanong niya, puno ng sakit ang boses. Napatingin si Ramon sa wasak na kubo, sa umiiyak na bata, sa matandang nakaluhod sa lupa. At tila may bumagsak na katotohanan sa kanyang dibdib. Hindi na ito papel, hindi na ito proyekto, mga buhay ito. "Senyorito," mahinang ngunit matigas na sabi ng katiwala, "may kontrata na po ang lupa, may karapatan ng Don." Humigpit ang panga ni Ramon at may karapatan din silang tratuhin bilang tao. Ngunit dumating ang isa pang sasakyan. Bumaba ang isang lalaking nakasuot ng maayos na barong, ang abogado ng pamilya Ramirez. Lumapit ito, dala ang makapal na folder. "Senyorito Ramon," magalang ngunit malamig ang boses nito. "Ang pagpapatuloy ng proyekto ay legal at pirmado." Inabot nito ang dokumento. "Kung ititigil ninyo ito, malalagay sa alanganin ang buong hasyenda." Tahimik si Ramon. Ramdam ni Danica ang pag-igting ng sandali. "Ramon," bulong niya. Ngunit hindi niya alam kung hinihiling ba nitong lumaban nito o tanggapin ng realidad. Unti-unting iniabot ni Ramon ang dokumento pabalik. Sa araw na ito, sabi niya, mabigat ang boses, walang gigiwain, tahimik ang paligid,
Ngunit hindi pa tapos. Pero senyorito, sinabi kong itigil. Matagal na katahimikan. Pagkatapos dahan-dahang umurong ang mga tauhan. Huminto ang demolisyon. Ngunit ang kubo ni Mang Isko ay kalahati ng wasak. Napaupo si Danica sa lupa. Hindi niya alam kung iiyak siya sa sakit o pagkasalamatan ng lalaking nasa harap niya. Lumapit si Ramon. Ngunit hindi siya tumingin dito. Hindi sapat ang pagtigil. Mahinang sabi, wala siyang maisagot dahil tama siya. Sa mansyon, galit na galit ang Don nang narinig ang nangyari. Wala siyang karapatang pigilan ang proyekto. Sigaw nito. Tahimik lamang si Doña Isabela. Ngunit sa kanyang mga mata ay may malamig na pasyang nabubuo. Kung ang dalagang yon ang dahilan, mahinang sabi, kailangan siyang mawala sa buhay ng anak mo. Sa baryo, habang lumulubog ang araw, tinutulungan ng mga kapitbahay si Mang Isko na ayusin ang natitilang bahagi ng kubo. Tahimik si Danica. Lumapit si Ramon ngunit huminto sa ilang hakbang ang layo. May distansyang hindi niya alam kung paano tatawirin. Sa wakas, nagsalita ito, hindi ko hahayaang mangyari ulit ito. Ngunit sa puso ni Danica, alam niyang nagsisimula pa lamang ang laban. At sa digmaang ito, maaaring hindi sapat ang mabuting intensyon. Hindi pa sumisikat ang araw, gising na si Danica. Hindi dahil may trabaho, kundi dahil hindi siya dalawin ng tulog. Paulit-ulit sa isip niya ang nangyayari kahapon. Ang pagbagsak ng kubo ni Mang Isko, ang iyak ng bata, at ang galit sa mga matang hindi niya makalimutan. At ang mukha ni Ramon habang pinipigilan ng demolisyon. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpasalamat o matakot. Habang nagwawalis siya sa bakuran, napansin niya ang isang itim na sasakyang nakaparada sa dulo ng kalsada. Hindi ito karaniwan sa baryo. May lalaking nakasandal dito, nakasuot ng maayos na polo at salamin sa mata. Nakatingin sa kanilang kubo. Naramdaman ni Danica ang paninikip ng dibdib. "Pa!" Mahinang niyang tawag. Lumabas ang kanyang ama at sinundan ang direksyon ng kanyang tingin. Saglit lamang tumingin ang lalaki bago sumakay muli sa sasakyan at umalis. Ngunit sapat na iyon upang mag-iwan ng takot. Sa mansyon, tahimik ngunit mabigat ang hangin. Nakatayo si Ramon sa harap ng hapag kainan habang umihinom ng kape ang kanyang ama. "Hindi ka dapat nakialam kahapon," malamig na sabi ni Don Emilio. "Mga tao ang mawawalan ng tirahan. Mga squatter sa lupa na binayaran na." Humigpit ang kamao ni Ramon. Hindi lahat tumanggap. Hindi iyon problema ng pamilya Ramirez. Tahimik si Doña Isabela habang pinagmamasdan ng anak. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. "Simula nang makilala mo ang dalagang yon, nagbago ka." Hindi sumagot si Ramon. Ngunit sapat ang katahimikan upang kumpirmahin ang kanilang hinala. "Hindi siya nababagay sa iyo," dagdag niya. "Hindi ninyo siya kilala. Hindi mahalaga kung sino siya," malamig na sagot ng Don. "Ang mahalaga ay kung ano siya." Tahimik ang silid. At hindi siya kabilang sa mundo natin. Sa baryo, dumating ang balita. May mga papel na ipinamahagi sa ilang pamilya. Babala ng formal na pagpapaalis. Nagtitipon ng mga tao sa gitna ng daan. May umiiyak, may galit, may nawawala ng pang-asa. "Hindi na ito tama," sigaw ng isang ina. "Wala tayong laban," sagot ng isa. Tahimik lamang si Danica, hawak ang papel na iniabot sa kanila. 3 linggo. 3 linggo para umalis. Parang bumigat ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Kinahapunan, habang naglalakad siya papunta sa ilog upang maglaba, naramdaman niyang may sumusunod. Mabagal, maingat. Huminto siya. Tahimik ang paligid. Ngunit nang muli siyang maglakad, narinig na naman niya ang yabag. Mabilis siyang lumingon. Wala. Ngunit sa pagitan ng mga puno, may gumalaw na anino. Napabilis ang tibok ng puso niya. "Danica!" Napalingon siya. Si Ramon. Lumabas itong mula sa likod ng punong kahoy, may pag-aalalang nakaukit sa mukha. "Bakit ka mag-isa?"
Tanong nito. Hindi ako bata, sagot niya, ngunit mahina ang boses. Lumapit ito. May mga taong ipinadalang ama ko upang bantayan ang baryo. Nanlamig siya. Bantayan o tatakutin? Hindi ito agad sumagot. At sapat na iyon upang mag-iwan ng takot. Target nila ako, di ba? Bulong niya. Tumingin si Ramon sa malayo bago sumagot. Gusto nilang lumayo ka sa akin. Parang may humigpit sa kanyang dibdib. Dahil hadlang ako sa plano nila. Dahil mahalaga ka sa akin. Nanatili siyang tahimik. Ang hangin ay dumaan sa ilog, dala ang lamig na tila galing sa paparating na unos. Mas magiging mapanganib ito, sabi ni Ramon. Hindi ko maiiwasan kung may mangyari sa'yo. Hindi niya tinapos ang pangungusap. Ngulit malinaw ang ibig nitong sabihin. Hindi ako aalis, sabi ni Danica. Danica, hindi kami aalis sa lupang amin. Nagkatinginan sila. Parehong matatag, parehong handang lumaban. Ngunit sa likod ng kanilang tapang ay takot na hindi nila masabi. Sa di kalayuan, mula sa likod ng mga puno, may lalaking nakamasid. Tahimik, mapagmatyag, at handang sundin ang ibinigay sa kanya. Habang papalubog ang araw, alam ni Danica na hindi na lamang ito usapin ng lupa. May mas malalim ng laban. At sa laban na ito, siya mismo ang tinutumbok. Hindi kailangang magsalita ng baryo. Sapat na ang mga tingin. Habang naglalakad si Danica papunta sa poso kinabukasan, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa bawat hakbang niya. Ang dating mga ngiti ng kapitbahay ay napalitan ng pabulong na usapan. Ayan na siya. Siya raw ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang hasyenda. Nagpapapansin sa hasyendero. Parang maliliit na karayom ang bawat bulong na tumatama sa kanyang balat. Pinilit ng itaas ang ulo. Hindi siya iiyak. Hindi siya uurong. Ngunit masakit pa rin. Sa poso, nadatnan niya si Lorna, ang dalagang kilala sa baryo sa pagiging maganda at palakaibigan, at minsang lihim na may paghanga kay Ramon. Oh, Danica, malamig na tugbati. Malapit ka na pala sa mga may-ari ng lupa natin. Tahimik si Danica habang nag-iigip. Hindi ko hiniling, sagot niya. Pero tinanggap mo, mabilis na tugon ni Lorna. Napatingin siya rito. May selos sa mga mata nito. At anong pakialam mo? Tanong ni Danica. Ngumiti si Lorna, ngunit walang init. Pakialam ng buong baryo kung dahil sa iyo ay tulungan kaming paalisin. Parang tinamaan siya sa dibdib. Ngunit bago pa siya makasagot, may matandang babae ang sumingit. Hindi siya ang may kasalanan, sabi nito. Ang may kasalanan ay ang mga gustong umagaw ng lupa. Ngunit ang bulong ay kumalat na at alam ni Danica, mahirap nang pigilan ang apoy ng tsismis. Kinahapunan, habang nagbubungkal siya ng lupa sa maliit nilang taniman, may dumating na sobre. Iniabot ito ng isang batang utusan. Pinabigay po, sabi nito bago tumakbo palayo. Binuksan niya ang sobre. Walang pangalan, walang pirma. 3 salita lamang ang nakasulat. Lumayo ka kay Ramon. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Anong hawak mo? Napalingon siya. Nakatayo si Ramon sa likuran niya, tila matagal nang naroon. Mabilis niyang itinago ang papel. Wala. Lumapit ito. Danica? May lambing, ngulit may pag-aalala sa boses nito. Ibinigay niya ang papel. Habang binabasa ito ni Ramon, unti-unting tumigas ang kanyang panga. Hindi ko ito pinadala. Alam ko. Tahimik ang paligid. Tanging ihip ng hangin sa palayan ang maririnig. Huminga ng malalim si Ramon. Napatingin siya rito. At sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ang gulo, narinig niya ang takot sa boses nito. Mas madali kung lalayo ako, mahinang niyang sabi. Hindi. Para tumigil sila. Hindi rin. Lumapit pa ito. Hindi ka problema. Pero ako ang tinutumbok. Napapikit si Ramon dahil alam niyang tama siya. Biglang may dumating na lalaki mula sa kalsada, isa sa mga gwardiya ng hasyenda. Lumapit ito kay Ramon at bumulong. Hindi narinig ni Danica ang sinabi, ngunit nakita niya ang pagbabago sa mukha ng binata. Galit, pag-aalala at desisyon. Anong nangyari? Tanong ni Danica. Tumingin si Ramon sa kanya.
May nagputol ng mga bagong bakod kagabi. Nanlaki ang mata ni Danica. Iniisip ng ama ko na ang baryo ang may gawa at alam nilang pareho ang ibig sabihin nito. Mas hihigpit ang bantay, mas titindi ang tensyon, mas lalala ang panganib. Lumubog ang araw na tila may dalang babala. Sa baryo, patuloy ang bulungan. Sa hasyenda, tumitindi ang galit. At sa pagitan ng dalawang mundong iyon, nakatayo si Danica. Pinag-uusapan, pinagbabantaan, at unti-unting nagiging sentro ng alitan. Ngunit sa gitna ng takot, may damdaming patuloy na lumalalim. Isang damdaming maaaring magligtas sa kanila o tuluyang magwasak ng lahat. Maagang bumaba ang dilim sa baryo, hindi dahil sa paglubog ng araw, kundi dahil sa takot na unti-unting bumabalot sa bawat tahanan. Mula nang mabalitang may nagbutol ng bakod, mas dumalas ang ronda ng mga gwardya ng hasyenda. Ang dating tahimik na gabi ay napalitan ng tunog ng bota sa lupa at sinag ng flashlight na dumaraan sa mga dingding ng kubo. Pakiramdam ng baryo ay para na silang mga estranghero sa sariling tahanan. Sa loob ng kanilang kubo, tahimik na naghahapunan si Danica kasama ang kanyang mga magulang. Mananatili tayong kalmado, sabi ng kanyang ama, bagamang halata ang pag-ahalala sa kanyang tinig. Ayaw nating isipin nilang tayo ang may kagawan ng pagputol ng bakod. Pero hindi namang tayo ang gumawa, sagot ng kanyang ina. Hindi mahalaga kung sino ang gumawa, bulong ng ama. Kung sinong mahina, siya ang pagbibintangan. Tahimik si Danica. Sa bawat paghigop niya niyang sabaw, ay ramdam niya ang bigat ng mga matang nagmamasid sa baryo at ang mas mabigat na pakilamdam na siya ang nasa gitna ng lahat. Lumipas ang gabi, ngunit hindi siya makatulog. Sa labas, maririnig ang mga yabag ng gwardya. May kung anong kumalabog sa di kalayuan. Napabangon siya. Danica? Mahinang tinig ng kanyang ina mula sa kabilang higaan. Tubig lang po, sagot niya. Ngunit ang totoo, hindi siya mapalagay. Lumabas siya ng kubo. Malamig ang hangin, tahimik ang palayan. Ngunit sa di kalayuan, may ilaw na gumagalaw. Mga gwardya. Mas marami kesa dati. Hindi ka dapat nasa labas. Napalingon siya. Si Ramon. Nakatayo ito sa lilim ng puno, tila matagal nang nagbabantay. Bakit ka nandito? Tanong niya. Dahil mas ligtas kung alam kung maayos ka. Lumapit ito ng bahagya. Mas tumindi ang utos ng ama ko. Lahat ng galaw sa baryo ay binabantayan. Parang mga kriminal kami. Mahina niyang sabi. Tahimik si Ramon. Dahil iyon din ang pakiramdam niya. May biglang sigawan mula sa dulo ng baryo. Napalingom silang dalawa. May isang lalaki na pinipigilan ng dalawang gwardya. Hindi ako ang may gawa! Sigaw nito. Nagsimulang lumabasan ang mga tao. Ang mga bata ay umiiyak, ang mga matatanda ay nagmamakaawa. Pakawalan ninyo siya! Sigaw ng asawa ng lalaki. Naramdaman ni Danica ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ramon, pigilan mo sila! Bulong niya. Hindi na nag-atubili ang binata. Mabilis itong lumakad patungo sa kaguluhan. Pakawalan ninyo siya! Marining utos ni Ramon. Senyorito, may utos po. Wala kayong huhulihin hanggat walang ebidensya. Nagkatinginan ng mga gwardya bago dahan-dahang binitawan ng lalaki. Humagulgol ang asawa nito habang niyayakap ang kanyang asawa. Tahimik ang baryo, ngunit ang galit at takot ay nananatili sa hangin. Nakatayo si Danica sa di kalayuan, pinagmamasdan si Ramon. Sa liwanag ng lampara, hindi ito mukhang hasyendero. Mukha itong lalaking handang tumayo para sa tama. Ngunit alam niyang may kapalit ang bawat pagsuway nito sa ama. Lumapit si Ramon sa kanya matapos humupa ang gulo. Mas magiging mahirap pa ito, sabi nito. Natatakot ako, amini Danica. Hindi na niya itinago. Hindi na siya nagkunwari. Dahan-dahang hinawakan ni Ramon ang kanyang kamay. Mainit, matatag. Narito lang ako. Saglit na nawala ang ingay ng mundo. Tanging tibok ng kanilang puso ang naririnig. Ngunit pareho nilang alam na ang katahimikang ito ay panandalian lamang. Sa mansyon, galit na galit ang Don habang ibinabalita ang pangyayari. Pinapahina niya ang ating otoridad, sigaw nito. Tahimik si Doña Isabela, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Kung hindi niya kayang lumayo sa dalaga, tayo ang maglalayo sa kanila. Sa baryo, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito ang dating katahimikan.
Ito ay katahimikang puno ng pangamba. Habang bumabalik si Danica sa kanilang kubo, alam niyang hindi na lamang lupa ang ipinaglalaban. Kaligtasan na, dignidad at pag-ibig na unti-unting lumalalim sa gitna ng dilim. Umagang-umaga pa lamang ay may kakaibang katahimikan sa baryo. Hindi ito ang payapang katahimikan ng probinsya. Ito ay katahimikang parang may hinihintay na pagsabog. Tahimik na naglalakad si Danica patungo sa bahay ni Mang Isko upang maghatid ng pagkain. Mula nang masira ang kubo nito, ang mga kapitbahay ay nagtutulungan upang maitaguyod muli ang kanilang tahanan. Ngunit habang naglalakad siya, napansin niyang may dalawang matandang lalaki na nag-uusap sa ilalim ng punong akasya. Hindi alam ng mga bata ang kasunduan noon. Sabi ng isa, "Kung nabubuhay lang si Don Aurelio." Sagot ng isa pa. Napahinto si Danica. Don Aurelio. Iyon ang pangalan ng lolo ni Ramon. Lumapit siya ng bahagya. "May kasunduan po?" tanong niya. Nagkatinina ng matatanda, parang nag-alangan. Ngulit kalaunan ay bumuntong hininga ang isa. Ang lupang kinatitirikan ng baryo, sabi nito, ay hindi basta ipinagbili. Nalamig ang kanyang dibdib. "Ano pong ibig ninyong sabihin? Matagal na panahon na ang nakalipas." Patuloy nito. Nagkaroon ng matinding tagtuyok. Maraming magsasaka ang nagutom. Ang lolo ni Ramon ang nagbigay ng lupa upang tirahan at sakahin ng mga pamilya rito. Nalaki ang kanyang mga mata. "Ipinahiram lamang?" Dagdag ng isa. "Hindi ipinagbili." Parang umikot ang mundo ni Danica. Kung ganon, bakit sinasabing nabili na nila? Tahimik ang dalawang matanda. At iyon, sabi ng isa, ang hindi na namin alam. Hindi mapakali si Danica buong umaga. Paulit-ulit sa isip niya ang narinig. Ipinahiram, hindi ipinagbili. Kung totoo iyon, may mali. Kinahapunan, hinanap siya ni Ramon sa may ilog. Nakatayo siya roon. Hawak ang isang maliit na bato na paulit-ulit niyang ibinabato sa tubig. "Parang mabigat ang iniisip mo," sabi nito. Direkta siyang tumingin sa kanya. "May kasunduan ba noon ang lolo mo at ang mga magsasaka?" Nabigla si Ramon. "Saan mo narinig yun? Sabihin mo kung totoo." Huminga siya ng malalim. "May narinig ako noon na bata pa ako, na pinayagan ng lolo ko ang mga pamilya na manatili at magsaka roon." Pinayagan. Ulit niya. "Hindi ko alam ang detalye." Napaatras si Danica. "Kung ganon, bakit kami pinapaalis ngayon?" Wala itong maisagot agad. At ang katahimikan ay tila mas malakas kaysa anumang paliwanag. "May mali sa mga papeles," mahina niyang sabi. "Ramdam ko." Tumingin si Ramon sa malawak na lupain. "Ang ama ko ang humawak ng lahat ng dokumento matapos mamatay ang lolo ko." Naramdaman ni Danica ang paninikip ng dibdib. Gusto mong sabihin, hindi niya natapos ang pamungusap, ngunit pareho nilang naunamaan. Biglang may hangin na dumaan sa ilog, pinagalaw ang tubig na parang may binubulog na lihim. Kung may anomalya sa papeles, ang laban ay hindi lamang laban ng mahirap laban sa mayaman. Ito ay laban ng katotohanan laban sa kasakiman. "Tutulungan mo ba kung malaman ang totoo?" tanong niya. Hindi nag-atubili si Ramon. Oo, sa sandaling iyon, hindi sila hasyendero at magsasaka. Dalawang taong naghahanap ng katotohanan. Ngunit sa mansyon, nakatayo si Doña Isabela sa lumang silid na aklatan. Sa kanyang kamay ay isang lumang dokumento, at sa kanyang mga mata ay malamig na determinasyon. Hindi nila dapat makita ito, bulong niya. Dahan-dahan niyang sinira ang kahon kung saan nakatago ang lumang kasunduan, at sinira rin ang isang lihim na maaaring magpabagsak sa kapangyarihan ng kanilang pamilya. Sa ilog, nakatingin si Danica kay Ramon. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gulo, nakaramdam siya ng pag-asa. Ngunit kasabay nito ay isang katotohanan. Kung mabunyag ang lihim na ito, mas magiging mapanganib ang laban. Habang papalubog ang araw, ang langit ay nagkulay kahel at pula, parang apoy na unti-unting lumalaganap. At sa ilalim ng kulay ng dapitan hapon, nagsimula ang paghahanap nila ng katotohanan. Isang paghahanap na maaaring magligtas sa kanilang tahanan o tuluyang sumira sa kanilang mga buhay. Hindi mapakali si Danica. Magdamag siyang nakatitig sa bubong ng kanilang kubo habang paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ng matatanda. Ipinahiram lamang ang lupa. Kung totoo iyon, hindi lamang bahay ang ipinaglalaban nila. Karapatan iyon,
Kasaysayan iyon. Dignidad iyon. Maagang nagising ang baryo kinabukasan. Ngunit iba ang pakiramdam ni Danica. Parang may bagong lakas na dumadaloy sa kanyang dibdib. Paglabas niya ng bahay, nadatnan niya si Ramon na nakatayo sa lilim ng puno ng mangga sa hangganan ng baryo. Hindi na siya nagulat. Parang inaasahan na niya ito. "Handa ka na?" tanong nito. Tumanggo siya. Naglakad sila patungo sa lumang kapilya sa dulo ng baryo. Isang gusaling bato na matagal nang nakatayo bago pa man ipanganak ang karamihan sa kanila. Ayon sa matatanda, dito raw nilagdaan noon ang kasunduan sa pagitan ng lolo ni Ramon at ng mga magsasaka. Habang papalapit sila, naramdaman ni Danica ang kakaibang kaba. Parang bawat hakbang ay palapit sa isang katotohanang matagal nang nakabaon. Sa loob ng kapilya, sinulubong sila ng amoy ng lumang kahoy at kandilang matagal nang natunaw. Naroon si Aling Patching, ang pinakamatandang babae sa baryo. "Alam kong darating kayo," sabi nito, tila matagal na silang hinihintay. Lumapit si Ramon. "May alam po ba kayong tungkol sa kasunduan noon?" Tinitigan sila ng matanda bago dahan-dahang tumanggo. "Ang lolo mo," sabi nito kay Ramon, "ay mabuting tao. Hindi niya kailanman pinalayas ang mga nagugutom." Napatingin si Danica kay Ramon. "May dokumento po ba?" tanong niya. Tumahimik ang matanda. Pagkatapos ay itunuro ang lumang kabinete sa gilid ng kapilya. Dati may kopya roon, ngunit maraming taon na ang nakalipas nang ito'y kunin. Namlamig ang dibdib ni Danica. "Kinuha?" ulit niya. Tumanggo si Aling Patching. Mga tao mula sa hasyenda. Tahimik ang kapilya, ngunit ang katahimikan ay puno ng kahulugan. Tumingin si Ramon sa sahig, tila may bigat na bumagsak sa kanyang balikat. "Kung may dokumento man," mahina niyang sabi, "nasa mansyon na iyon ngayon." Sa mansyon, nakaupo si Doña Isabela sa harap ng malaking mesa. Sa harap niya ay nakalatag ang mga lumang papeles. Lumapit ang abogado ng pamilya. "Sigurado po ba kayo, Doña, na kailangang itago pa ito?" tanong nito. "Hindi dapat mabuksan ang lumang kasunduan." Malamig niyang sagot. "Masisira ang lahat." "At ang Senyorito Ramon?" Saglit siyang natahimik. Masisira siya kung hindi ito itatago. Sa labas ng kapilya, naglalakad sina Danica at Ramon sa tabi ng palayan. Tahimik sila, ngunit hindi ito ang katahimikan ng paglayo. Ito ay katahimikan ng pag-unawa. "Kung nasa mansyon ng dokumento," sabi ni Danica, "kailangan nating hanapin." Dugtong ni Ramon. Napatingin siya rito. "Handa kang suwayin ng pamilya mo?" Huminto siya sa paglalakad. "At handa ka bang ipaglaban ng katotohanan kahit masaktan ka?" Saglit siyang natigilan. Ngulit tumanggo siya. "Oo." Ngumiti siya ng bahagya. "At ako rin." Habang naglalakad sila, napansin ni Danica ang ilang manggagawa ng hasyenda na nakatingin sa kanila. Hindi na lihim ang kanilang pakikipag-ugnayan. At alam niyang hindi ito magugustuhan ng pamilya ni Ramon. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si kanyang ama na may hawak na bagong papel. "May paanyaya," sabi nito. "Para saan po?" "Pinapatawag tayo sa munisipyo. May pag-uusap daw tungkol sa lupa." Namlamig ang dibdib niya. Hindi pa man nila natatagpuan ang katotohanan, magsisimula na ang pormal na laban. Habang sumasapit ang gabi, nakaupo si Danica sa labas ng kanilang kubo, pinagmamasdan ng mga bituin. Maraming tanong, maraming panganib. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa sa laban. Sa kabilang bahagi ng lupain, nakatayo si Ramon sa balkon niyang mansyon, nakatanaw sa baryo. Sa pagitan nila ay bakod, kapangyarihan at lihim. Ngunit ang isang katotohanan ay unti-unting lumilinaw. Ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin. Ito ay pagpili. At pinipili nilang lumaban.
Madilim ang kalangitan ng gabing iyon, ngunit mas mabigat ang dilim sa dibdib ni Danica. Mula nang malaman niya ang katotohanan tungkol sa lupang kanilang tinitirhan, tila bawat hangin na dumadampi sa kanyang balat ay may dalang takot. Sa loob ng kanilang maliit na bahay, tahimik ang kanyang ina habang inaayos ang mga lumang dokumento sa mesa. "Anak," mahina nitong tawag, "panahon na siguro para malaman mo ang buong katotohanan." Umupo si Danica sa tabi niya, nanginginig ang mga kamay. Ang lupang ito, patuloy ng kanyang ina, ay hindi basta na ipagbilin. Napilitan ang iyong ama noon, napatingin si Danica. Napilitan, tumanggo ang kanyang ina. May utang ang iyong ama dahil sa pagkakasakit mo noong bata ka. Ang pamilya ni Don Ignacio ang tumulong, kapalit ng lupa. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. "Kasalanan ko?" Mahina niyang tanong. Agad siyang yakap ng kanyang ina. "Hindi anak, walang kasalanan ng isang batang gustong mabuhay." Ngulit sa puso ni Danica, tila may mabigat na tanikala na bumalot. Samantala, sa hasyenda, hindi mapakali si Ramon. Paulit-ulit niyang binabalikan ang mga salitang binitiwan ni Danica. "Lahat kayo pare-pareho." Hindi niya natanggap. Pumasok siya sa opisina ng kanyang ama, hawak ang lumang folder na nakita niya sa silid aklatan. "Ama," malamig niyang wika, "bakit hindi ninyo sinabi ang buong katotohanan?" Hindi man lang siyang tinapunan ng tingin ni Don Ignacio. "Dahil hindi mo kailangang malaman. Pinalayas ninyo sila dahil sa utang na ginamit ninyo para tulungan sila?" Tumayo ang matandang hasyendero. "Hindi negosyo ang awa, Ramon. Ang lupa ay lupa, kasunduan ay kasunduan." "Pero tao sila," sigaw ni Ramon. "At ikaw ay tagapagmana ng hasyenda," mariing sagot ng kanyang ama. Napatigil si Ramon. Sa sandaling iyon, tila hinahatak siya ng dalawang mundo. Ang mundong ipinanganak siya at ang mundong gusto niyang piliin. Kinabukasan, nagpunta si Ramon sa baryo kahit alam niyang maaaring itaboy siya. Nakita niya si Danica sa poso, nag-iigib ng tubig. Tahimik ang paligid, ngulit ramdam ang tensyon. Lumapit siya ng dahan-dahan. "Danica," hindi siya nilingon nito. "Alam ko na ang lahat." Napatigil ang dalaga, ngulit hindi pa rin siya tumingin. "Hindi namin gustong saktan kayo," patuloy niya. "Hindi ko ginusto ang nangyari." Napabuntong hininga si Danica. "Pero nangyari pa rin," sagot niya. "At ngayon, mawawala sa amin ang tanging tahanan namin." Lumapit pa si Ramon. "Tutulungan kita." Napaharap siya sa binata. "Paano? Lalaban ka sa sarili mong pamilya?" Tumitig si Ramon sa kanyang mga mata. "Kung kinakailangan." Napuno ng emosyon ang mga mata ni Danica. Galit, takot, at isang damdaming pilit niyang itinatanggi. "Bakit mong ginagawa ito?" tanong niya. Saglit lamang na natahimik si Ramon bago sumagot. "Dahil mahalaga ka sa akin." Parang tumigil ang mundo. Ngulit bago pa siya makapagsalita, narinig nilang pumaparating na sasakyan. Isang itim na kotse ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Bumaba si Don Ignacio. Naniga si Danica. Lumapit ang matanda, may hawak na dokumento. 3 araw, malamig yang sabi. "Yan ang huling palugi ninyo." Napakuyom ang kamay ni Ramon. "Ama, hindi ninyo pwedeng gawin ito." Hindi siya pinansin. Iniabot kay Danica ang papel. Nanginginig ang kanyang kamay nang tinanggap ito. 3 araw, ulit ng matanda bago muling sumakay sa sasakyan. Umalis ito na parang bagyong nag-iwan ng pagkawasak. Tahimik ang paligid. Tahimik si Danica. Tahimik si Ramon. Ngulit ang katahimikan ay puno ng paparating na unos. Habang papalubog ang araw, nakaupo si Danica sa tabilang kulungan ng kanilang kalabaw. Hinaplos niya ito, pilit pinatatalag sa sarili. Lumapit si Ramon at tahimik na umupo sa tabi niya. Hindi pa ito ang katapusan, mahina niyang sabi. Tumingin si Danica sa malayo, pero maaring ito na ang simula ng wakas. Magkatabi silang nakaupo habang ang huling sinag ng araw ay unti-unting lumalabas sa likod ng kabundukan. Sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman na ang laban na kanilang haharapin ay hindi lamang para sa lupa, kundi para sa puso nilang unti-unting nagiging isa. Nagising si Danica kinabukasan na tila may mabigat na batong nakapatong sa kanyang dibdib. 3 araw. Yun na lamang natitirang panahon bago tuluyang maagaw sa kanila ang lupang naging tahanan ng kanilang pamilya sa loob ng maraming taon.
Sa labas, maririnig ang maagang ingay ng baryo. Mga manok na tila nagbabalita ng panibagong umaga, mga batang naghahabulan at mga magsasakang naghahanda sa bukid. Ngunit sa puso ni Danica, walang umagang dumarating. Para bang nakabitin ang oras. Lumabas siya ng bahay at nakita ang kanyang ina na tahimik na nakaupo sa may hagdan, nakatanaw sa malayo. Ma? Mahina niyang tawag. Ngumiti ang matanda, ngulit halatang pilit. Anak, kung kailangan nating umalis, tatanggapin natin. Hindi tayo dapat makipaglaban sa mas makapangyarihan. Umupo si Danica sa tabi niya. Hindi lang ito lupa, Ma, sabi niya. Ito ang alaala ni Ama. Ito ang buhay natin. Tahimik ang kanyang ina at unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Samantala, sa hasyenda, tila mas mabigat ang hangin sa paligid ni Ramon. Hindi siya makapagtuon sa trabaho. Nakalatag sa kanyang mesa ang mga papeles tungkol sa lupa. Mga dokumentong matagal nang pinirmahan, mga kasundo ang ginawang legal ang pag-angkin. Mulat sa kabila ng mga pirma at selyo, alam niyang may mali. Pumasok ang kanyang kapatid na si Veronica, dala ang isang tasa ng kape. Hindi ka pa rin makapakali dahil sa babaeng iyon? Malamig nitong tanong. Hindi siya sumagot. Ramon, patuloy nito. Iniisip mo ba kung anong mangyayari sa pamilya natin kung lalaban ka kay Papa? Tumingin siya sa kapatid. Hindi ko kayang manahimik habang may inaapi. Napabuntong hininga si Veronica. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo. Minsan, kailangang pumili kung saan ka nabibilang. Nanatiling tahimik si Ramon, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya ang sagot. Bandang tanghali, dumating si Ramon sa baryo dala ang ilang papeles. Hinanap niya si Danica at natagpuan ito sa ilalim ng punong mangga, nakaupo habang pinagmamasdan ng bukid. Lumapit siya. May nakita ako, sabi niya. Inangat ni Danica ang tingin. Ang kasunduan ng lupa, may probisyon dito na maaaring muling suriin kung mapapatunayang napilitan ang nagbenta. Napatayo si Danica. Ibig mong sabihin, may pag-asa pa? Tumanggo si Ramon. Hindi madali. Lalaban tayo sa korte kung kinakailangan, ngunit kailangan ko ang katotohanan ng pamilya mo. Saglit siyang natahimik. Kung lalaban tayo, sabi niya, maaali kang itakwil ng pamilya mo. Sumagot si Ramon ng walang pag-aalinlangan. Mas pipiliin kong mawalan ng mana kesa mawalan ng konsensya. Napatitig si Danica sa kanya. Sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ang gulo, nakaramdam siya ng liwanag. Ngunit kasabay ng liwanag ay ang takot. Kinagabihan, nagtipon ng ilang residente ng baryo sa kanilang bakuran. Kumalat na ang balita tungkol sa palugit. Lumapit si Mang Pedro, ang pinakamatandang magsasaka sa lugar. Danica, hindi lang kayo ang maaapektuhan. Kapag kayo ang napaalis, kami na ang susunod. Nagkatitingan ang mga tao. Dahan-dahang tumayo si Ramon. Hinding-hindi ko hahayaan na mangyari iyon. Marinim niyang sabi. May ilan sa baryo ang magbulungan. May iba ang nagdududa. May iba ang umaasa. Lumapit si Danica sa kanyang tabi. Hindi namin hinihingi ang awa. Ang hinihingi namin ay hustisya. Tahimik ang gabi, ngunit ang kanilang mga tinig ay parang apoy na unti-unting kumakalat. Sa kabilang banda, sa loob ng hasyenda, galit na galit si Don Ignacio nang narinig ang balita. Sumusuway na siya, madiin niyang sabi. Dahil sa isang babaeng magsasaka, dagdag ni Veronica. Napakuyumtom ng kamao ng matanda. Kung pipiliin niyang kalabanin ng pamilya, hindi na siya bahagi ng hasyenda. Ang kanyang mga salita ay parang hatol na hindi na mababawi. Habang lumalalim ang gabi, nakatayo si Danica sa harap ng kanilang bahay, nakatanaw sa mga bituin. Lumabit si Ramon at tumabi sa kanya. Maaari pa tayong umatras, sabi niya. Umiling si Danica. Hindi na, hindi lang ito laban para sa lupa, laban ito para sa dignidad namin. Tahimik silang tumingala sa kalangitan, at sa gitna ng katahimikan, parehong malinaw sa kanila na ang laban na kanilang sinimulan ay magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Maagang gumising si Danica kinabukasan, ngulit hindi siya agad bumangon. Nakatanaw siya sa bubong na pawid, pinakikinggan ng mahinong ihip ng hangin sa labas.
2 araw na lamang ang natitira bago ang itinakdang palugit ni Don Ignacio. 2 araw upang ipaglaban ng tahanan. 2 araw upang baguhin ang kapalaran. Tumayo siya at lumabas. Ang hamog ay nakadikit pa sa mga dahon at ang kanilang kalabaw ay tahimik na numangata ng damo. Hinaplos niya ito. Tila humihingi ng lakas mula sa tanging nilalang na hindi humuhusga. Lalaban tayo, mahina niyang bulong. Sa hasyenda, nagtipon ng pamilya ni Ramon para sa agahan. Tahimik ang mesa, ngunit mabigat ang hangin. Ikaw ba ang nag-uudyok sa mga taga-baryo na magreklamo? Diretsyong tanong ni Don Ignacio. Hindi umiwas ng tingin si Ramon. Hindi sila kailangang udyokan, ama. May karapatan silang ipaglaban ang kanilang tahanan. Ibinaba ng matanda ang kutsara ng may diin. Ang lupang iyon ay legal na pag-aari ng pamilya natin. Legal, oo, sagot ni Ramon. Pero makatarungan ba? Napatayo si Don Ignacio, nanginginig sa galit. Hanggat nasa ilalim ka ng aking bubong, susunod ka sa aking batas. Tahimik gulit matatag ang sagot ni Ramon. Kung ang batas na iyon ay mali, hindi ko ito susundin. Napatingin si Veronica sa kanya, tila hindi makapaniwala sa kanyang katapangan. Sa sandalong iyon, may isang bagay na tuluyang nabasag sa pagitan ng magama. Bandang hapon, nagtunta si Ramon kay Attorney Salazar sa bayan, dala ang mga dokumento ng lupa. May posibilidad, sabi ng abogado habang sinusuri ang papeles, kung mapapatunayan nating may pananakot o pamimilit niyong bentahan. Handa kaming magbigay ng testimonya, sagot ni Ramon. Magiging mahaba ang laban, babala ng abogado, at siguradong lalaban ng pamilya mo. Hindi nag-atubili si Ramon, handa ako. Samantala, sa baryo, nagtitipon ng mga tao sa lilim ng malaking puno ng akasya. Pinag-uusapan nila ang nalalapit na pagpapaalis. Lumapit si Mang Pedro kay Danica. Anak, matagal na naming tinitiis ang takot. Kung lalaban ka, sasamahan ka namin. Napuno ng emosyon ang dibdib ni Danica. Hindi ito laban ng isang pamilya lamang, laban ito ng lahat. Unti-unting tumanggo ang mga tao. Sa kanilang mga mata, may takot pa rin. Ngunit ngayon, may halong tapang. Nang papalubog na ang araw, dumating si Ramon sa baryo. Nakita niya si Danica na nakatayo sa gitna ng mga magsasaka. Lumapit siya at ibinalita ang kanyang natuklasan. May pag-asa tayo, sabi niya, ngunit kailangan nating maghain ng reklamo bukas. Nagkatinginan ang mga tao. Kung gagawin natin ito, sabi ni Danica, wala nang atrasan. Tahimik ang paligid. Pagkatapos, isa-isang tumanggo ang mga magsasaka. Ngunit habang nagsisimula silang makaramdam ng pag-asa, may isang sasakyan ang biglang huminto sa may kalsada. Bumaba ang katiwala ng hasyenda kasama ang dalamang gwardya. Utos ni Don Ignacio, malamig nitong sabi. Ipinagbabawalang ang pagtitipon dito. Ang sino mang patuloy na mananatili ay mananagot. Nagkatinginan ng mga tao, may ilan ang umurong. Lumapit si Ramon. Wala kayong karapatang paalisin sila sa sarili nilang komunidad. Ngumisi ang katiwala. Sa loob ng 2 araw, hindi na ito sa kanila. Napakuyom ng kamay ni Danica. Ngunit hanlip na atras, tumayo siya sa harap ng mga tao. Hinding-hindi kami aalis nang hindi lumalaban. Tahimik ang hangin, ngunit ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Umalis ang katiwala, ngunit iniwan ng mabigat na banta sa hangin. Kinagabihan, naglalakad sina Ramon at Danica sa gilid ng bukid. Ang buwan ay kalahating nakasilip sa mga ulap. Hindi ko inaasahang lalaban ako sa sarili kong pamilya, sabi ni Ramon. Hindi ko inaasahang may tutulong sa amin, sagot ni Danica. Huminto sila sa paglalakad. Natatakot ka ba? Tanong niya. Sandali siyang tumingin sa malayo. Oo, amin ni Danica. Pero mas natatakot akong mawalan ng dangal. Tiningin siya ni Ramon ng may paghanga. Mas matapang ka kaysa sa inaakala mo. Ngumiti siya ng bahagya. Mas matigas lang ang ulo ko. Napatawa si Ramon, ang unang tawa na walang bigat sa gitna ng kaguluhan. Ngulit sa likod ng munting saya, pareho nilang alam ang susunod na araw ang magtatakda ng kanilang kapalaran. Habang unti-unting nilalamon ng gabi ang kabukiran,
Ang dalawang pusong dating magkalaban ay ngayong magtabing humaharap sa iisang laban. Sa pagitan ng takot at pag-asa, galit at ibig, isang paninindigan ang isinilang. Mabigat ang umaga sa baryo. Ang dating masiglang himig ng mga ibon ay tila napalitan ng katahimikan na may dalang pangamba. Isang araw na lamang ang natitira bago tuluyang matapos ang palugit na ibinigay ni Don Ignacio. Sa loob ng bahay, abala si Danica sa pag-aayos ng ilang gamit. Hindi dahil handa na siyang umalis, kundi dahil nais niyang maging handa sa anumang mangyari. Ang kanyang ina ay tahimik na nagtitimpla ng kape, paminsan-minsang pinupunasan ang mga matang nagbabadyang lumuha. "Anak," mahinang sabi ng kanyang ina, "kahit anong mangyari, ipaglalaban natin ang dignidad natin." Lumapit si Danica at hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi ko kayo pababayaan, Ma." Samantala, sa munisipyo ng bayan, maagang dumating sina Ramon at Attorney Salazar upang ihain ang kanilang reklamo. Bitbit nila ang mga dokumento at testimonya na maaaring magpatunay na napilitan ng pamilya ni Danica na ipagbili ang lupa noon. Habang naghihintay, hindi mapakali si Ramon. Alam niyang sa sandaling ito ay tuluyan na siyang tatawid sa linya laban sa sarili niyang pamilya. "Sigurado ka ba?" tanong ng abogado. Tumanggo siya. "May mga laban na hindi mo maaaring talikuran." Nang matanggap ng opisina ang kanilang petisyon, tila may munting liwanag na sumilay. Hindi pa tapos ang laban, ngunit nagsimula na ang proseso. Pagbalik ni Ramon sa baryo, sinalubong siya ng mga nag-aalalang mukha. Ikinuwento niya ang nangyari sa munisipyo. "Hindi agad maaaksyonan," paliwanag niya, "pero may legal tayong laban ngayon." Nagpalitan ng tingin ng mga tao. May pag-asa, ngunit may pakot pa rin. Lumapit si Mang Pedro. "Kahit matagal, lalaban tayo." Tumanggo si Danica, ngunit ramdam pa rin niya ang bigat ng nalalapit na araw. Bandang hapon, isang trak ang dumating sa baryo. Sakay nito ang ilang tauhan ng asyenda na may dalang kahoy at yero. "Ano yan?" anong ng isang residente. Lumapit ang katiwala. "Maglalagay na kami ng bakod bilang paghahanda sa pag-aangkin ng lupa bukas." Nagkagulo ang mga tao. May mga batang natakot, may mga matatandang napaiyak. Lumapit si Danica, nanginginig ngunit matatag. "Hindi pa tapos ang usapan, may reklamo na kaming isinampa." Umismid ang katiwala. Hanggat walang utos ang korte, ang utos ng Don ang masusunod. Napakuyom ang kamao ni Ramon. "Hindi kayo maaaring magbakod habang may nakabimbing reklamo." Ngunit nagsimula na ang magatauhan sa pagbaba ng materyales. Ang tunog ng martilyo na tumama sa kahoy ay parang hampas sa puso ng bawat residente. Hindi nakayanan ni Danica ang eksena. Lumakad siya palayo sa gulo at napunta sa gilid ng bukid kung saan tanaw ang lumulubog na araw. Sumunod si Ramon. "Pasensya ka na," sabi niya, "kung hindi dahil sa amin." Umiling si Danica. "Hindi mo kasalanan ang kasakiman ng iba." Tahimik silang tumingin sa papalubog na araw. Kapag nawala ang lupang ito, mahina niyang sabi, "Parang mawawala na rin ang bahagi ng pagkatao ko." Lumapit si Ramon at marahang hinawakan ng kanyang kamay. "Hindi kita hahayaang mawala." Tumingin siya sa kanya at sa unang pagkakataon sa gitna ng unos, hindi siya umiwas. Ngunit bago pa man magtagal ang sandali, narinig nila ang malakas na sigawan mula sa baryo. Mabilis silang bumalik. Natagpuan nila ang ilang residente na nakaharang sa mga tauhan ng asyenda. Nagtatalo ang magkabilang panig at tila anumang sandali ay maaaring mauwi sa karahasan. Tumayo si Ramon sa kanilang gitna. "Tigil!" sigaw niya. Unti-unting tumihimik ang paligid. "Hindi to ang paraan," dagdag niya. "May legal na proseso. Huwag nating hayaan na dugo ang maging kapalit ng lupa." Unti-unting umurong ang mga tao, bagamat nananatili ang galit sa kanilang mga mata. Kinagabihan, ang baryo ay tila isang pusong naghihintay ng hatul. May ilang nagsisindi ng kandila sa harap ng kanilang bahay, may mga nagdarasal, may mga tahimik na nakatanaw sa dilim. Sa labas ng bahay ni Danica, nakaupo siya sa may hagdan habang pinagmamasdan ng kalangitan. Lumapit si Ramon at umupo sa tabi niya. "Bukas," mahina niyang sabi. "Oo," tugon ni Danica.
Sandaling katahimikan. Ano man ang mangyari, sabi ni Ramon, hindi ako aalis sa tabi mo. Pumikit si Danica, pilit pinatatag ang sarili. Bukas malalaman, bulong niya. Habang ang gabi ay lalong lumalalim, ang kanilang mga puso ay sabay na tumitibok sa iisang panalangin, na sana sa pagsikat ng araw may pag-asa pang matira. Dumating ang umaga na tila ayaw sumikat. Makapalang ulap sa kalangitan at ang malamig na hangin ay humahaplo sa baryo na parang nagbabadya ng unos. Ito na ang araw na itinakda ni Don Ignacio, ang huling araw ng palugit. Maagang nagising si Danica. Hindi na siya nakatulog ng maayos sa magdamag. Tahimik niyang minasdan ang loob ng kanilang bahay. Ang lumang mesa na ginawa pa ng kanyang ama, ang kupas na kurtina na tinahi ng kanyang ina, at ang dingding na puno ng alaala. Ito ba ang huling umaga ko dito? Lumabas siya at nakita ang kanyang ina na nagdarasal sa harap ng maliit na altar. Ma! Mahinang tawag. Ngumiti ang matanda kahit namumugto ang mga mata. Ano man ang mangyari anak, dala natin ang tahanan sa ating puso. Hindi napigilan ni Danica ang pagyakap sa kanya. Sa kabilang dako, isang mahabang konvoy ng sasakyan ang pumasok sa baryo. Kasama ang mga tauhan ng hasyenda, ilang gwardya at ang itim na sasakyan ni Don Ignacio. Unti-unting lumabas ang mga residente ng baryo. Walang nagsasalita, ngunit dama ang takot at galit. Bumaba si Don Ignacio. Matigas ang ekspresyon. Panahon na, malamig niyang sabi. Napakuyom ang kamao ni Danica. Lumapit si Ramon at tumayo sa tabi niya. Ama, may nakabimbing reklamo na, sabi niya. Hindi ninyo maaaring ituloy ito. Tumingin ang matanda sa anak. Malamig ang mga mata. Ang batas ay mabagal. Ang ari-arian ay malinaw. Nagkatinginan ng mga tao. Ang ilang tauhan ay nagsimula ni maglagay ng pansamantalang bakod. Ang tunog ng metal na pumalo sa lupa ay parang martilyong bumabasag sa pag-asa. Tumigil kayo! Sigaw na Mang Pedro. Lumapit ang ilang magsasaka, ngunit hinadlangan sila ng mga gwardya. Wala kaming balak makipag-away, sabi ni Ramon, ngunit hindi rin kami aatras. Lalong uminit ang tensyon. Isang bata ang umiyang, isang ina ang napaluhod sa lupa. Ang hangin ay tila huminto sa paghinga. Lumakad si Danica papunta kay Don Ignacio. Nanginginig ngunit matatag ang mga hakbang. Don Ignacio, sabi niya, hindi po namin hiniling ang awa. Ang hinihingi po namin ay panahon at katarungan. Saglit siyang tinitigan ng matanda. Ang katarungan ay nasa papel, sagot nito. At nasa amin ang papel. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatago sa puso ni Danica. Biglang dumating ang isang motorsiklo mula sa bayan. Huminto ito sa may kalsada at bumaba ang isang kawani mula sa munisipyo. May hawak na dokumento. May utos po mula sa munisipyo, sigaw nito. Natigil ang lahat. Lumapit ang kawani at iniabot ang papeles. May pansamantalang kautusan na ipagpaliban ang pagpapaalis hanggang sa marasolba ang reklamo. Parang sabay-sabay na huminga ang baryo. Hindi pa tapos ang laban, dagdag ng kawani, nguhit ipinagbabawalan muna ang anumang pagpapaalis. Napagtingin si Don Ignacio kay Ramon, hindi maipinta ang kanyang mukha. Pansamantalang lamang ito, malamig niyang sabi bago tumalikod at sumakay sa sasakyan. Unti-unting umalis ang konvoy. Ang bakod na kalahating naitayo ay nanatiling nakatayo, simbolo ng laban na hindi pa tapos. Napaupo si Danica sa lupa, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ng pagkatalo, kundi ng ginhawa. Lumapit si Ramon at tinulungan siyang tumayo. Hindi pa tayo panalo, sabi niya. Pero hindi pa tayo talo, sagot ni Danica. Sa paligid nila, nagyakapan ng mga residente. May ilan ang napaluha, may ilan ang nagdasal. Sa gitna ng kaguluhan, may sumibol na pag-asa. Habang papalibog ang araw, naglalakad sina Ramon at Danica sa gilid ng bukid. Tahimik ang paligid, ngunit magaan ang hangin kumpara sa nakalipas na mga araw. Salamat, sabi ni Danica. Hindi mo kailangang magpasalamat. Pinili ko lang ang tama. Saglit siyang tumingin sa malayo. Kapag natapos ang lahat ng ito, anong mangyayari sa atin? Hindi agad sumagot si Ramon. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang kamay.
Kung saan ka pupunta, doon ako. Napangiti si Danica sa kabilalang pagod. Sa unang pagkakataon mula nung nagsimula ang unos, pinayagan niyang manatili ang pag-asa sa kanyang puso. Ngunit pareho nilang alam, ang laban ay hindi pa tapos. At ang tunay na pagsubok ay darating pa lamang. Pagkatapos ng pansamantalang pagpapatigil sa pagpapaalis, tila huminga ng bahagya ang baryo. Ngulit ang ginhawang iyon ay panandarian lamang. Ang kalahating nakatayong bakod sa gilid ng lupain ay nanatiling paalala na ang laban ay hindi pa tapos. Maagang lumabas si Danica upang magpakain ng kanilang kalabaw. Ang malamig na hangin ng umaga ay may dalang kakaibang katahimikan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, walang sigawan, walang truck at walang mga gwardyang nagbabantay. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, nananatili ang bigat. Habang hinihimas niya ang ulo ng kalabaw, bumalik sa kanyang alaala ang kanyang ama, kung paanong pinilit nitong ibenta ang lupa upang mailigtas ang kanyang buhay noong siya'y bata pa. Noon niya napagtanto na ang kanilang laban ay hindi lamang laban para sa lupa, kundi laban upang mapawi ang hiya at sakit na iniwan ng nakaraan. Hindi na tayo aapak sa takot, bulong niya sa sarili. Sa hasyenda naman, tila mas mabigat ang katahimikan kaysa dati. Hindi pa rin kinakausap ni Don Ignacio ang kanyang anak. Ang mga utos ay idinadaan na lamang sa katiwala, at ang bawat hakbang ni Ramon ay tila sinusubaybayan. Habang naglalakad siya sa malawak na hardin ng hasyenda, napansin niya ang lumang balete sa dulo ng lupain, isang lugar na madalas niyang puntahan noong bata pa siya. Doon niya natagpuan ang kanyang kapatid na si Veronica. "Hindi mo kailangang sirain ang pamilya natin para sa kanila," sabi nito nang hindi siya nililingon. "Hindi ko sinisira ang pamilya," sagot ni Ramon. "Sinusubukan kong itama ang mali." Humarap si Veronica, seryoso ang mukha. "Hindi ganoon kasimple iyon. May reputasyon tayong pinoprotektahan." Napailing si Ramon. Kung ang reputasyon ay nakatayo sa pang-aapi, hindi iyon dangal. Hindi na sumagot si Veronica. Bandang tanghali, pumunta si Ramon sa baryo upang kumustahin si Danica. Natagpuan niyang itong nag-aayos ng sirang bubong ng kulungan ng hayop. "Hindi ka marunong magpahinga, no?" biro niya. Bahagyang ngumiti si Danica. Hindi tumitigil ang buhay dahil lang sa problema. Tinulungan niya itong hawakan ng kawayan habang inaayos ang bubong. Sa simpleng gawain iyon, tila bumalik ang dating gaan sa pagitan nila, parang sandaling pahinga mula sa unos. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Lumapit si Mang Pedro, may dalang lumang kahon. "Danica," sabi niya, "natagpuan ko ito sa lumang bahay ng iyong ama." Binuksan nila ang kahon. Sa loob ay mga lumang dokumento, litrato at isang sulat. Kinabahan si Danica habang binubuksan ng liham. "Para sa aking anak, kung mababasa mo ito, patawad kung kinailangan kong isuko ang ating lupa. Wala akong ibang pagpipilian upang iligtas ang iyong buhay." Napatakluhan ni Danica habang binabasa ang sulat ng kanyang ama. Nakasaad doon ang kanyang paghingi ng tawad at ang pag-asang balang araw ay mauunawaan niya ang sakripisyo nito. Tahimik na nakatayo si Ramon sa kanyang tabi. "Hindi kanya iniwan," mahina niyang sabi. "Ipinaglaban niya kayo sa paraan na kaya niya." Napahagulhol si Danica at sa unang pagkakataon, pinayagan niyang ilabas ang sakit na matagal niyang kinimkim. Kinagabihan, kumalat sa baryo ang balitang may nakatakbang pagdidinig sa bayan sa loob ng ilang araw. Kakailanganin ang mga testigo at ebidensya. Sa harap ng maliit na pulong ng mga residente, tumayo si Danica. "Hindi lang ito laban para sa pamilya ko. Ito ay laban para sa karapatan ng bawat magsasaka." Sumang-ayon ng mga tao. Tumayo si Ramon sa kanyang tabi. "At sisiguraduhin kong maririnig ang boses ninyo."
May ilan pa rin ang dududa, mulit mas marami ang nagsimulang maniwala. Habang lumalalim ang gabi, naglalakad sina Ramon at Danica sa gilid ng bukid. Tahimik ang paligid at ang mga alitaptap ay kumikislap sa dilim. Mas naiintindihan ko na ang lahat, sabi ni Danica. Hindi pala galit ang dapat kong dalhin, kundi lakas. Tingigan ni Ramon siya. At hindi mo yun kailangang dalhin ng mag-isa. Huminto sila sa paglalakad. Ang hangin ay malamig, ngunit ang pakiramdam sa pagitan nila ay mainit at payapa. Sa likod ng kanilang katahimikan ay ang mga sugat ng nakaraan, unti-unting naghihilom. Ngunit pareho nilang alam, ang susunod na kabanata ng kanilang laban ay magdadalang panibagong pagsubok. At sa pagkakataong ito, hindi lamang lupa ang nakataya, kundi ang kinabukasan nilang dalawa. Maagang nagising ang baryo sa araw ng pagdinig, hindi dahil sa karaniwang gawain sa bukid, kundi dahil sa kaba at pag-asa na nakabitin sa hangin. Ngayon, haharapin ni Danica at Ramon ang unang yugto ng laban sa legal na paraan. Sa loob ng maliit na bahay, maingat na isinusuot ni Danica ang kanyang simpleng bestida. Inayos ng kanyang ina ang kanyang buhok, parang ibinabalik siya sa pagkabata kung kailan ang taning problema lamang ay ang pagpasok sa paaralan. "Matapang ka, anak," mahina nitong sabi. "Ano man ang mangyari, ipinagmamalaki kita." Pinisil ni Danica ang kamay ng kanyang ina. Hindi man mawala ang kaba, may lakas siyang nararamdaman. Sa labas, naghihintay ang isang jeep na sasakyan ng mga residente patungong bayan. Kasama si Mang Pedro at ilan pang magsasaka na handang tumistigo. Pagdating ni Ramon, sandaling natahimik ang mga tao. Ang ilan ay nag-aatubili pa ring magtiwala sa anak ng hasyendero, ngunit ang kanyang presensya ay malinaw na patunay ng kanyang paninindigan. "Handa na ba?" tanong niya kay Danida. Huminga siya ng malalim. "Handa na." Sa munisipyo ng bayan, puno ang maliit na bulwagan. Nasa isang panig ang pamilya ni Ramon, kasama si Don Ignacio at ang kanilang abogado. Sa kabilang panig, nakaupo sina Danica at ang mga magsasaka. Hindi nagtagpo ang mga mata ni Ramon at ng kanyang ama. Tinawag ang pagdinig sa kaayusan. Ipinaliwanag ng abogado ni Danica ang kanilang reklamo, na ang bentahan ng lupa ay naganap sa ilalim ng matinding pangangailangan at maaaring may impluwensyang hindi patas. Isa-isang tumistigo ang mga residente. Ikinwento nila kung paano napilitang pumirma ang ama ni Danica habang may sakit ang kanyang anak at wala ng ibang malalapitan. Nang tinawag si Danica, namingginig ang kanyang mga kamay ngunit matagag ang kanyang boses. "Ang lupang iyon ay hindi lamang ari-arian," sabi niya. "Ito ang aming buhay, alaala at pagkakakilanlan." Tahimik ang silid habang siya'y nagsasalita. Tumayo ang abogado ng pamilya ni Ramon. "Legal ang kasunduan," mariin itong sabi. "May pirma, may saksi at may bayad, walang pamimilit." Tinawag si Don Ignacio upang magsalita. Tumayo ang matanda, tuwid ang tindig. "Tinulungan namin sila noong walang tumulong. Ang kasunduan ay malinaw." Tahimik ang lahat. Pagkatapos, tinawag si Ramon. Naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang habang papunta sa harap. "Anak," bulong ni Don Ignacio ngulit hindi siya lumingon. Huminga siya ng malalim bago magsalita. "Maaaring legal ang kasunduan, ngulit hindi ito patas. Ang isang ama ay pipirma ng sa kahit ano upang iligtas ang kanyang anak. Hindi iyon malayang pagpili." Nagbulungan ng mga tao. Nanigas ang mukha ni Don Ignacio. Pagkatapos ng ilang oras, ipinahayag ng opisyal na ang kaso ay rerepasuhin at pag-aaralan pa. Mananatili ang pansamantalang pagpapatigil sa pagpapaalis habang dinidinig ang kaso. Hindi pa tapos ang laban, ngulit may oras silang nakuha. Paglabas nila ng munisipyo, tila mas magaang ang hangin. Huminga ng malalim si Danica. "Nagawa natin." "Sinimulan pa lang natin," sagot ni Ramon. Lumapit si Mang Pedro. "Ngayon lang kami narinig ng ganito." May luha sa kanyang mga mata, ngulit ang mga ito ay luha ng pag-asa. Sa kabilang panig ng gustali, tahimik na kinausap ni Don Ignacio ang kanyang anak.
Pinili mong ipahiya ang pamilya mo. Malamig niyang sabi. Pinili kong ipaglaban ng tama, sagot ni Ramon. Kapag nagpatuloy ka, mawawala sa iyo ang lahat, dagdag ng matanda. Hindi ang lahat, hindi kong tama ang pinaninindigan ko. Sandali silang nagkatitigan, ama at anak, kapangyarihan at konsyensya. Pagkatapos, tumalikod si Don Ignacio at umalis. Pag-uwi ng grupo sa baryo, sinalubong sila ng mga ngiti at yakap. May nagdala ng pagkain, may nagdasal, at may mga batang muling naglaro sa bakuran. Para sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam ng pag-asa ang komunidad. Habang papalubog ang araw, magkatabi sina Ramon at Danica ng gilid ng bukid. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng laban na ito, sabi ni Danica. Tumingin si Ramon sa kanya. Kung magkasama tayo, kakayanin natin. Ang hangin ay dahan-dahang dumampi sa kanilang balat at ang ginto ang liwanag ng dapit hapon ay tila sumasaksi sa unti-unting paglapit ng kanilang mga puso. Ngulit sa kabila ng pag-asang sumisibol, alam nilang may mas mabigat pang pagsubok ang naghihintay. At sa susunod na yugto, hindi lamang lupa ang maaaring mawala, kundi ang kanilang lugar sa mundong kinalakhan. Makalipas ang isang araw matapos ang pagdinig, nanatiling tahimik ang baryo, isang katahimikang puno ng paghihintay. Bagaman may pansamantalang utos na pumipigil sa pagpapaalis, alam ng lahat na hindi pa takos ang laban. Ang bawat araw na lumilipas ay parang paghakbang sa manipis na lubid sa pagitan ng pag-asa at pagkawala. Maagang nagising si Danica at nagtungo sa bukid. Ang hamog ay kumikislap sa mga dahon at ang lupa ay malamig sa ilalim ng kanyang mga paa. Huminga siya ng malalim, pilit sinisiksik sa puso ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang malawak na lupain, napagtanto niyang hindi lamang ito lupa. Ito ang kanyang pinagmulan, ang alaala ng kanyang ama, at ang buhay na gusto niyang ipaglaban. Ngunit ngayon, may bagong dahilan ang kanyang paninindigan. Si Ramon. Sa asyenda, ramdam ang tensyon na tila bagyong naghihintay pumutok. Nagpatawag ng pulong si Don Ignacio kasama ang kanyang abogado at ilang pinagkakatiwalaang tauhan. Hindi maaaring magpatuloy ang kahiyaan na ito, mariin niyang sabi. Tapusin natin ito. Ipinaliwanag ng abogado na kung magpapatuloy ang kaso, maaaring lumabas sa publiko ang mga detalye ng bentahan at masira ang reputasyon ng pamilya. Nanahimik ang matanda. Ang reputasyon ang pundasyon ng kanilang kapangyarihan. Kung gayon, malamig niyang sabi, makipag-areglo tayo. Nagkatinginan ng mga tauhan, hindi ito inaasahan. Bandang hapon isang sasakyan ang muling pumasok sa baryo. Lumabas ang katiwala at iniabot kay Danica ang isang sobre. Utos ng Don, sabi nito bago umalis. Nanginginig ang kamay ni Danica habang binubuksan ng sobre. Nasa loob ang isang kasunduan. Nag-aalok ang pamilya ni Ramon ng kabayaran at relokasyon sa ibang lupain kapalit ng voluntaryong pag-alis. Nagtipo ng mga residente habang binabasa niya ang nilalaman. Hindi ito hustisya, bulong ni Mang Pedro. Binibili nila ang katahimikan, sabi ng isa. Hindi makapagsalita si Danica. Ang alok ay maaaring magbigay ng panibagong simula, ngulit kapalit ang lupang kinalakihan nila. Dumating si Ramon, halatang nagmamadali. Nalaman ko ang alok, hindi ko ito sinuportahan. Tumingin si Danica sa kanya. Pero bahagi ka pa rin ng pamilyang nag-aalok nito. Napapikit siya sandali. Sinusubukan nilang protektahan ang pangalan namin. Habang winawasak ang amin, sagot ni Danica. Tahimik ang paligid. Kinagabihan, nagtipo ng baryo upang pag-usapan ang alok. May ilang na gustong tanggapin ito upang makaiwas sa mahabang laban. May ilan naman na gustong ipagpatuloy ang kaso. Tumayo si Danica sa harap nila. Kung tatanggapin natin ito, magkakaroon tayo ng lupa, pero mananatili ang katotohanang napaalis tayo. Tahimik ang mga tao. Kung lalaban tayo, dagdag niya, maaaring matagal at masakit, ngulit
maipapakita nating hindi tayo kayang bilhin. Lumapit si Ramon at tumayo sa kanyang tabi. Ano man ang piliin ninyo, sasamahan ko kayo. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng katahimikan na may bigat ng desisyon. Nang gabing iyon, naglakad sina Ramon at Danica sa gilid ng bukid. Ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay malamig. Pagod ka na, sabi ni Ramon. Oo, amin ni Danica, pero hindi pa ako handang sumuko. Huminto siya at tumingin sa kanya. Kapag natapos ang lahat ng ito, handa ka bang talikuran ng lahat para sa akin? Hindi nag-atubili si Ramon. Hindi ko tatalikuran ng lahat. Pipiliin ko lang kung ano ang tunay na mahalaga. Napuno ng luha ang mga mata ni Danica. Sa unang beses, iniyakap niya ang binata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Sa malayo, mula sa balkonya ng hasyenda, tahimik na pinagmamasdan si Don Ignacio ang baryo na tila kumikislap sa ilalim ng buwan. Alam niyang malapit nang magpadesisyon ng mga taong matagal na niyang pinamumunuan mula sa malayo. At alam din niyang, anuman ang kanilang piliin, magbabago ang lahat. Habang ang gabi ay dahan-dahang yumayakap sa kabukiran, dalawang puso ay sabay na humaharap sa kinabukasan. Sa pagitan ng kapangyarihan at katotohanan, sa pagitan ng nakaraan at pag-asa, ang huling desisyon ay palapit na. Sumikat ang araw na tila may dalang katahimikan na hindi pa nararanasan ng baryo sa mga nakaraang linggo. Ang hangin ay sariwa, ngulit ang bawat residente ay may iisang tanong sa isip. Ano ang magiging kapalaran namin? Ngayong araw, magpapasya ang komunidad. Sa ilalim ng malaking punong akasya, nagtipo ng mga pamilya. Ang matatanda ay nakaupo sa bangko, ang mga ina ay yakap ang kanilang mga anak at ang mga magsasaka ay tahimik na nakatayo, dala ang pagod ng maraming taon at ang bigat ng nalalapit na desisyon. Nakatayo si Danica sa harap nila. Hawak ang dokumentong naglalaman ng alok ng pamilya ni Ramon. Huminga siya ng malalim. Marami na tayong pinagdaanan. Panimula niya, hindi lang ito laban para sa lupa, kundi laban para sa ating dangal. Tahimik ang lahat. Kung tatanggapin natin ang alok, magkakaroon tayo ng bagong lupang matitirhan. Ngulit kung lalaban tayo, maaring abutin ng maraming taon ng hustisya. Nagkatiginan ng mga tao. May kaba, may pag-asa. Lumapit si Mang Pedro at nagsalita. Buong buhay ko ay ginugol ko sa lupang ito. Ngunit hindi ko kayang makita ang mga apo ko na lumaki sa takot. Kung may pagkakataon na magsimula muli ng may dangal, handa akong tanggapin iyon. Isa-isa, nagsalita ang iba. May mga luha, may mga yakap at may mga tahimik na pagtanggo. Sa huli, nagkaisa ang baryo. Tatanggapin nila ang alok, ngunit sa isang kondisyon. Hindi sila aalis bilang talunan. Aalis sila bilang komunidad na piniling magsimula muli ng may dangal at pagkakaisa. Bandang tanghali, dumating si Don Ignacio sa baryo. Tahimik ang paligid habang inaabangan ng pag-uusap. Lumapit si Danica kasama ang mga residente. Tinatanggap namin ang alok, sabi niya. Ngunit nais naming malinaw na ang paglipat ay voluntaryo at may sapat na suporta para sa aming bagong simula. Tinitigan siya ng matanda. Sa kanyang mga mata ay may bahagyang paghanga na pilit itinatago. Magkakaroon kayo ng lupang mas malawak at tulong sa pagtatayo ng inyong mga tahanan. At ang kaso ay tuluyan ng isasara. Tahimik na tamanggo si Danica. Sa sandaling iyon, hindi siya yumuko. Tumayo siya bilang kinatawan ng isang komunidad na piniling manatiling buo. Habang nagsisimula ang paghahanda sa paglipat, may halong lungkot at pag-asa ang hangin sa baryo. May mga batang tumatakbo pa rin sa bakuran, tila walang pakialam sa pagbabago. May mga matatandang hinahype sang lupa, nagbubulong ng pamaalam. Sa gilid ng bukid, nakatayo si Danica habang pinagmamasdan ng lupang minsang naging buong mundo niya. Lumapit si Ramon. Masakit? Tanong niya. Oo, pero hindi na ako takot. Tahimik silang tumingin sa malayo. Kinagabihan, nagkaroon ng munting salu-salo ang baryo. Hindi ito pagdarawingan ng pagtatapos, kundi pasasalamat sa lakas na natagpuan nila sa isa't isa. Lumapit si Ramon kay Danica. May seryosong ekspresyon. Kinausap ko si Ama. Hindi niya matatanggap ang relasyon nain. Hindi nagulat si Danica. Alam ko, huminga siya ng malalim. Kung mananatili ako sa Shekda, kailangan kitang bitawan. Tinigin siya sa kanya.
At kung sasama ka sa akin, Nanon? Tanong ni Danica. Hindi siya nag-atubiling. Pipiliin kita. Napuno ng luha ang mga mata ni Danica, ngunit ang kanyang ngiti ay puno ng pag-asa. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula ang bagong buhay ng komunidad sa kanilang bagong lupa. Sama-sama nilang itinayo ang mga bahay, nagtanim ng panibagong pananim, at unti-unting bumuo ng panibagong alaala. Hindi na ito ang dating tahanan, ngunit ito ay tahanang pinili nila. Sa isang maliit na burol na tanaw ang bagong baryo, maghawak kamay na nakatayo sina Ramon at Danica. Sa likod nila ang kasaysayan, sa harap nila ang hinaharap. Handa ka na ba sa panibagong simula? Tanong ni Ramon. Gumiti si Danica. Basta magkasama tayo. Sa ilalim ng ginintong liwanag ng dapit hamhon, iniwan nila ang hasyenda, ang kapangyarihan at ang lumang sugat ng kahapon. Pinili nila ang pag-ibig. Pinili nila ang kalayaan. Pinili nila ang isa't isa. At sa kanilang paglalakad palayo, hindi pagtatatus ang kanilang tinahak, kundi ang simula ng buhay na sila mismo ang sumulat.